Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman at welcome po sa ating munting YouTube channel. Okay, bago po ako magpatuloy ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Isidro de la Puz. Ang sabi niya ay, ang paltik na baril sir, pwede ba kunan ng lisensya or permit? Magandang katanungan yan ha. Baka kasi kayo bili ng baril. Tapos akala ninyo malalagyan ng license. Okay, bago ko sagutin yan ay gusto ko lang munang kayong pasalamatan sa inyong patuloy na pag-like, pag-share ng ating mga videos dahil patuloy pa rin naman ang pagdami ng ating mga subscribers. At lalo tigit maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat nakakatulong yan na makadagdag sa ating revenue dahil ang ating YouTube channel ay nakalaan para dun sa 6 na estudyante na ating mga beneficiaries na anak ng mga single parent. Okay, gumawa ko ng YouTube channel para pang charity, hindi pang sarili ko dahil maganda naman ang kita ko dito at wala na rin akong pinapag-aral. Ako po ay 21 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant. At pasasalamatan ko rin yung mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan para kayo bumili ng baril. Tresurera ko po yung aking anak. At wala po kami pinagbibiling ano pa mang baril. Magtanong lang kayo kung may problema kayo sa baril at ating sasagutin. Yung mga nagtatanong sa akin sa Facebook, sa Messenger, hindi po ako sumasagot dyan. Pasensya na po. Hindi ko na po kaya kayong pagbigyan dyan. Dito lang po kayo magtanong sa ating YouTube channel at bibigyan ko yan ng pansin. Kung sa Facebook na po ay hindi ko na po kayang sagutin yung mga nasa Facebook. Sobrang busy rin po ako. Okay, so pasasalamatan ko rin yung mga nagpadala sa ating premiere videos sa panguna ni Noli Peace America na ang yung mga pinadala ay pinambili naman natin ng mga school supplies ng ating mga beneficiaries. At ganyan din kay Boy Umay, Jubil Plato ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, so pasasagutin na natin ito. Ang paltik na baril ba ay pwede kunan ng license or permit? Hindi na natin pag-uusapan dito ang quality. Kasi mababas tayo dyan eh. Akala kasi nung iba, pag ang paltik ay isa lang ang gumagawa. Pag sinabing paltik, napakarami po ng tagagawa niyan. Hindi po yan isang tao lang o 2 tao lang. Yan po ay ang dami. So iba-iba ang quality niyan. Ibang quality ni Pedro, ibang quality ni Juan, ibang quality ng pamilya na gano'n, ni Ganere. So hindi pare-pareho yan. At meron talagang maganda at meron ding pangit. So stick na lang tayo dito sa katanungan, ang paltik na baril ba ay pwede bang kunan ng lisensya o permit? Ang kasagutan po dyan ay hindi. Ipapaliwanag kung bakit. At kahit pa yan ay original, kung wala yan lisensya, hindi rin ninyo makukunan ng permit yan. Ng license yan. Ipapaliwanag ko rin sa inyo kung bakit. So, unang-una, ang paltik na baril ay hindi dumaan sa custom. So, wala yan tax. Illegal yan. At ang lahat ng produkto na walang tax, illegal yan, ay hindi po yan magkakameron ng license. Para maliban lamang kung yung mga baril na yan ay legit na manufacturer ng Pilipinas. Hindi po paltik ang mga legit na mga manufacturer ng Pilipinas. Meron po tayong mga kagaya ng Armscore, riyan na yan, marami ang shooters, marami tayong, may mga legit tayong paggawaan ng mga baril. Pero yung paltik, yan yung mga ginagawa sa backyard. So, unang-una, hindi po yan nakarehistro at wala yung record sa custom. Hindi po yan nagbigay ng kaukulang tax. Hindi kamukha ng mga legit. Yan po ay nakarecord sa custom. Lahat ng baril niyan na serial number niya nakarecord po yan. At yan ay may tax. Ay paano yan? Walang tax yan. Hindi po yan kahit pa anong ganda niyan. Kahit pa sabihin ninyong quality yan. Hindi po yan makukuha ng license. Kahit dahil nga illegal. Para kang ako nag-aasimbol ako ng mga sasakyan. Pero dapat yung mga makina mo, yung mga chassis mo ay may pinagkunang ka na dealer. May pinagkunang kan dealer at yung dealer na yon ayun ay
bibigyan ka ng official receipt noon, na ibig sabihin yung mga makina mo ay hindi nakaw, kundi yan ay surplus galing sa Japan, may ano yan, pumasok sa Pilipinas, meron yang meron tax yan. O so, kahit pa ang baril ninyo original, imported, walang license yan, ay hindi rin yan maano, kahit pa na hindi paltik, hindi rin yan maano, dahil hindi matrace kung saan ang galing yan eh. Baka yan ay nagamit sa crime, unang-una nagamit sa crime. Kaya hindi man basta-basta mapapalisensya niyan. At ang isa pa, diyan sa kung bibili kayo ng baril, baka sabihin niyo, oh, bili mo, ikaw na magpalisensya, bumili ka. Pwede kayong bumili ng baril na may license na transfer kayo, kukuha rin kayo ng LTAP. Kaya ang unang step kasi, pag bibili kayo ng baril, pupunta kayo sa gun store. Kung napanood ninyo yung una kong video, gun store ang pupunta kayo doon, at para mamili kayo ng baril doon, at saka kayo pupunta pa lang sa krami at kukuha kayo ng LTAP. At ng krami kung legal ba kayong magmay-ari ng ganung baril. Kung qualified ba kayo. So ganun. Dapat kaya yung mga nagtatanong sa akin ng pagbili ng baril, sa gun store talaga una kayong pupunta. Doon muna kayo mamimili. Saka kayo pupunta sa at pagka na-aproba na yung inyong LTAP at yung inyong baril na binibili, sa PNP pa rin ninyo kukunin, hindi sa gun store. Yung PNP pa rin ang mag-aano sa inyo niyan, magre-release. Hindi kayo parang bumili ng tinapay o candy, sabay lagay sa inyong bulsa. Hindi ganoon. Kaya hindi basta-basta na nakakabili ng baril. Ang baril po ay ang baril pagmamay-ari yan ng estado. Hindi natin pagmamay-ari yan kahit pa tayo ay bumili. Bakit kamo? Pag tayo ay nagkakaso, ang baril kumpiskado. Pag tayo ay may ginawang labag sa batas, ang baril kumpiskado. Pag namatay ang may-ari ng baril, kinakailangan mong isurrender sa estado. Sa kinaukulan. Hindi po yan atin, paggamit lamang sa atin ng baril yan, kahit pa anong mahal niya na tayo ang bumili. Yan ay, anytime pwedeng kumpiskahin sa atin yan. Sabihin na, ako naman ang bumili niya, mahal-mahal ang bili ko, tapos kumpiskahin lang sa inyo. May ginawa kayong labag sa batas, kukumpiskahin talaga yan. So lahat ng baril po, yan ay sa estado. Pinapagamit lang, pribilehiyo lamang po natin yan, na tayo ay magkaroon ng baril. So ayan, kasagutan yan. At saka yung mga baril na yan, ay kumbaga yan na yan putok sa buho. Hindi alam kung saan ang origin, kung sino ang gumawa. Dapat yan alam kung sino ang gumawa. Unang-una, kung yan ay tinataka ng court, pero hindi naman galing sa court, ay di may kaso pa yung gumawa niya ng May kaso rin yan, yung mga imitation na ganyan. Ginagaya yung yung mga tatak na ganun. So, walang hindi ka mukha ng score. May sarili talaga silang tatak, design na kanila talaga yon. Okay, so hindi po talaga mapapalisensyahan yan. Pero ang isang option diyan, ito, baka sabihin naman ninyo ay mababas na naman, may option din yan. Pag ang presidente o ang PNP ay naglabas ng ang tawag dito, amnesty. Yan, amnesty ng lost firearms. Pag naglabas ng amnesty yan, ay yun, pwede ninyong i-apply ng license yan. Pero hindi na ako magsasabi na yung mga paltik na yan ay yung mga paltik na yan ay mapapalisensyahan. Hindi ako makakapagsabi niyan. Ang makakapagsabi niyan yan ay PNP. Yung mga lost firearms na yan, minsan nagbibigay din ng amnesty para yung mga lost firearms ay pero malas ninyo, baka yung hawak ninyong lost firearms na yan ay may record sa crime. O di baka sumabit pa kayo. Lalo yung mga nabili ninyo, hindi ninyo alam kung saan ang galing. Nabilala ninyo kay kumpare, kay Poncio Pilato. Nagbinta sa inyo ng baril, yan pala ay may record pala yan. Lost firearms pala yan, dating license yan na hindi na ni-renew dahil naka-disgrasya. Ingat po tayo sa pagbili ng mga second hand na baril.
Hindi ko mo yan, ay original naman ito, pwede mong palisensyahan yan, original yan eh. Oh. Hindi po pwede yan, lost firearms yan. Hintayin natin na magkameron ng amnesty. Pag nagkameron ng amnesty, lahat ng walang lisensyang baril ay pwede ng palisensyahan. Isama na ninyo ang paltik. Pero, hindi ako ang makakapagsabi na kung yung paano naman yung paltik na yan, kung sobrang kapangit-pangit naman yan. Ewan kung tanggapin ng PNP na palisensyahan yan, baka ipukpok sa ulo mo yan. Okay, dahil hindi nga pare-pareho ang paltik eh. Maliban siguro kung napakaganda ng paltik na pakagawa. Yun, bahala na yung dyan, yung hindi na ako ang magde-decide niyan kung ano. Ang hintayin po natin ay amnesty. Okay, maliwanag. Amnesty ang hintayin natin. Pero kung walang amnesty, kalabuso ang bagsak natin yan. Yan, illegal possession of firearms yan. At ang pag-apply din ng amnesty ay may mga proseso rin yan. Okay, so hindi natin mahirap ng tayo ay basta subo lamang na subo. Nakikinig lamang tayo sa mga sulsul ng iba na po pwede. So, kamukat-mukat natin sa halip na tayo nagkabaril, nakulong pa tayo. Baka may dala-dala natin sa krami, palilisisyahan ko po ito. Dala-dala natin sa police station, palilisisyahan ko po ito. Ayun ako, patay na. Nakulong pa tayo. Di ba kaso kagad tayong illegal possession of firearms. Kaya nga sabi nung iba, hindi ka namang abogado, nagsasabi-sabi ka ng mga na yan, yung mga batas-batas na yan. Tayo po ay nakakaintindi ng kaunti sa batas dahil yan ay linya natin. Firearms instructor tayo. Alam natin na dapat alam natin kung ano yung bawal at yung hindi. Okay, at tama yan, nagtatanong kayo dahil baka ikapahamak pa ninyo. Okay, so ako'y nagpapasalamat. Maraming nagpapasalamat sa atin pag ako'y nagko-content na tungkol sa batas, marami talaga nanonood at marami nagko-comment. Nagpapasalamat. Ay, ganun po pala. Maraming salamat. Nalaman ko yung ganun, ganyan, ganire. O, yan palang mga suppressor ay dapat pala may permit yan. Dapat pala naka-register din yan. Maraming walang alam. O, so, hindi natin alam. Pinagyayabang pa natin sa mga pulis. Meron ako nito. Ay, nako. Pagyabang-yabang pa natin, tayo pala, yung pala, pinagyabangan natin yung panghumuli sa atin. So, mahirap na. Kaya dapat, hindi tayo basta bara-bara. Baril yan eh. Baril yung ating inano. Kaya bago ko pinasok itong pagkukontent ng baril na ito, talagang pinag-aralan ko din mabuti. Kung ano ang bawal dito, kung anong bawal dyan. Kaya maraming nagtataka sa akin na nagkukontent tayo ng baril dito sa Middle East. Ay legal po naman itong kumpanya natin. Merong ayaw maniwala. Legal po tayo dito. Pero hindi tayo legal na magdala ng baril sa labas. Maliban lamang kung meron tayong permiso ng mga matataas na awtoridad na minsan nagdadala tayo ng mga baril ng mga opisyal na kamukha ng mga sa akin, pina-customize na baril, pina-display. Dala-dala ko yan, pero i-displayan doon sa kanilang mga office yung mga vintage na baril. Ganun yan. Pag wala tayong authority, wag na tayong pagpabara-bara, wag na tayong payabang-yabang. Okay, mas maganda na yung maingat, safe tayo lagi para maiwasan natin yung problema sa bandang huli. Okay, maraming salamat sa tanong na yan at sana marami ang nalinawan na hindi tayo basta-basta bumibili ng mga firearms, mga loose firearms na sa bandang huli ay kapapahamak pa natin. Yung isang kaibigan bumili ng baril sa pulis, mga ilang buwan lamang nire-raid na yung bahay niya. Mantakin niya, yung pala ang nagpabinta pala nun ay asset. Kaya ingat tayo. Hindi natin alam, may nagbibinta murang-mura lang asset pala yung nagbibinta. Mga ilang buwan nire-raid na yung ating bahay. Nire-raid na pala. Parang tayo niyan ay sumugba sa apoy. Ingat tayo pag bibili tayo ng mga second-hand na baril. Ako, hindi ko kayo na-encourage na bumili kayo ng mga wala lisensyang baril. Hindi ko kayo na-encourage bilang isang firearms instructor ninyo. Maging legal po tayo. Mahirap na pagka dumating na tayo doon sa punto na tayo ay nagka-problema na. Mahirap pong lusutan yan.
6 na taon, mahirap lusutan yan. Okay, o gagastos tayo ng napakalaking halaga, baka magsasangla tayo ng bahay at lupa para malusutan pa natin yung kaso na yan. Okay, God bless us all. Thank you very much.